So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, itong request na battle ay galing kay Herman Goring. Tama ba ako? O tama, Herman Goring. So shoutout Boss Herman Goring sa request mo ng Badang versus Romano. So kung matagal na tong request niya, May pa. So sana nandito pa siya sa channel natin. So big shoutout Boss Herman Goring. Sana nanonood ka pa sa channel natin. Sana active ka pa sa channel natin. At sana mapanood mo tong request mo nung May pa. So pasensya na ako natagalan. Pero gaya ng lagi kong sinasabi at pinapangako ko sa inyo, matatagalan man yung request nyo na ma-review, pero promise ko yun sa inyo is ma-review yun lahat. Okay, so big shoutout Herman Goring. Badang versus Romano. Huwag natin patagalin. Game. Aspakan, huling laban ng gabi. Unang barat kay Batang. Pakinggan natin o. Aspakan 3. Rock and roll to the world! Yo, sabi nila, ang mag-champion sa isa buhay ay pangarap mo. So, pag nag-champion ka na sa isa buhay, di wala ka ng pangarap sa buhay mo! Rock and roll to the world! Sabi nila, inaaway daw kita. So ano to, ganti ng isang api? Baka api lang, walang ganti. Rock and roll to the world! Ilang mga gagong rapper ang kinausap mo para makakuha ka sa akin ng info? Ako ang nakuha ko sa'yo bukod sa ginagahasa mo yung sarili mo, may sakit ka pa pala na nimbo. Kaya todas ka sa akin parang ang tinumbungan sa puwet ni Kimbo. Malaki ka lang pero pagkatao mo kasing liit ni Nemo. Malaki ka lang pero hindi mo ko kayang maliitin. Malaki ka lang pero yung naabot ko hindi mo kayang abutin. Malaki ka lang, oo, malaki ka lang. Yun lang, malaki ka lang. Romano Trinidad. Kaya ka pala laging may pera, tinitreat ka ni Dad. Oh my God, muntik pa kayong mahuli ng otoridad. Nakita kayo nagsisex sa loob ng auto ni Dad. Yak, you so funny. Alam mo yung funny? Paninipsep mo nagkiti kay Daddy, break na sila ni Mami. At wow, nung tinira mo ko sa laban yun ni Pistolero, ang tindi ng bitaw. Kala mo kung sino kang gangster porket nakaapa ka lang sa New York, Cubao. Tangina ka. Wala ka sa Amerika. Alam mo kung nasan ka? Nasa Los Angeles, Balibago, Pampanga ka. Isa kang magsasaka na gangsta ka. Murit, pubutanay damo ka. Kaya huwag kang mag-GG, gunggong. Alam mo ibig sabihin ng GG sa palengke? Galunggong. Bilasado, mura, bawat tumbok. Parang pagkatao mo, walang halaga. Mas may halaga pa ngayon, tain ng manok. Kaya kahit itutok ko sa ilong mo yung microscope, hindi ko na makikita yung utak mo dahil yung utak mo maliit pa sa utak ng lamok. Dahil yung laban nyo na M-Site, para kami memory gap na reporter. Puro ka, yes. Naalala ko na, sir. Naalala mo yung yes? Brother, itigil mo na yung kasisinghot mo ng nebulizer. At please lang, wag ka na mag-i-English para kang probinsyanong disaster. Kaya anong nangyari sa flip top, parang Pinoy Big Brother. Kahit magbubukid, kahit na squatter, pwede na ngayong maging ganap na rapper. Yung tipong mukhang addict, pero pag nag-battle daw matindi. Yung tipong walang respeto sa kapwa rapper, lalo na kapag mga nakasindi. Yung tipong nagpapanalo lang sa isa buhay, kala mo na award na summa cum laude. Yan ang problema rito sa flip top, talent lang yung sinasala, pero ang ugali, hindi! Kaya pag sumikat to mga putang ina to, kala mo kung sino mga superstar na rin. Superstar ka? Tangina mo, baka superstar margarine. Star ka? Eh bakit wala kang ningning? Yung pangalan mo wala sa Walk of Fame, baka nakasulat lang sa dingding. Tignan natin, wala pa rin. Buti pa nga yung wall ng flip top sikat, parang Great Wall of China. Eh yung mukha mo, kaya lang naman sumikat yan, parang Great Wall of Vagina. Nakakaaliw ka lang panoorin sa flip top dahil parang kang puki sa pader. Pero yung style mo kasi bulok ng puki ni Tina Paner. Kaya huwag kang putak ng putak, parang kang hostess na nagmamalinis pa. Nag-lipstick ka lang ng pula, nag-i-English ka na. Hoy Romano, tandaan mo, wala kang karapatan mga apak ng kapwa. Lalo na kung ang tsinelas mo galing kay Corina. Rated K.
Kaya ako'y parang si Boy Abunda at ikaw ay nasa hot seat. Sa init ang banat ko, pati pan nag-hit. Unti-unti ka tinutusta, parang iniwan na sunog na pan. Shit, hindi ka napapakikinabangan pag hinain ka sa mga fan mong shit. Karerebat mo sa akin, utak mo mag-overheat. Pag nahati sa gitna yan, ang tawag doon, banana split. Ganyan ako tumira, diretso sa puso, hindi mo tatanungin kung saan tumama. Mga bara ko, aabangan ninyo parang pagdating ni Santo Papa. Dahil yung mga bara ko, parang payo ng magulang, lahat may kabuluhan. Parang 5-6 ng Bombay, lahat at letra ko may kaguhulugan. Kaya huwag mong tinatawaran yung papayo ko at pumirma ko na kontrata kayo mga rapper na TNT. Mahirap hanapin, mahirap hagilapin kahit ipawanted sa PNP. Pasalamat nga kayo kay Mayor Anigma, iniregister niya kayo sa kanyang municipality. Pinakain, pinasikat sa kanyang flip-top DSWD. Tapos nakuha mo bang magpaandar, eh wala ka naman sa lugar. Hindi ka naman lehitimo popular. Mas nag-trending pa nga sa'yo yung bulbol ni Abu Bakar. At wala kang ibang ginawa kundi sa upuan ako'y iyong ihulog. Hindi mo ba napapansin kada apak mo sa akin para kang umaapak sa bubog? Dahil tinik ako sa inyo kaya masakit akong apakan. Mahirap patayan parang bakteryang matindi na pwede kang hawaan. Wag mo akong hawakan, wag mo akong maliitin, wag mo akong duruin. Maliit man ako sa laki mo, pero kaya kitang durugin. Okay. So, okay yung round ni Badang para sa akin. Malinis. Andun yung mga punto, no? Malinis 'yon. Pero ang masasabi ko lang doon is pwede niya yan i-split sa kahit hindi si Romano yung kalaban niya, no? Although nagsabi siya doon ng mga Romano na pangalan, pero para sa akin pwede niyang palitan yun eh. Kung halimbawa, iba yung kalaban niya, pwede niyang sabihan ibang pangalan yung sabihin niya, then ayun pa rin yung verses na i-split niya para sa kalaban niya. So ganun ko siya nakita eh. Nagantay ako na pinakinggan ko kahit isa o dalawang punchline na masasabi ko na para kay Romano talaga, built for Romano talaga yung line. Kaso buong round 1 ni Badang is umikot sa pagiging broad, no? Kumbaga, yun nga sabi ko nga sa inyo is pwede niyang sabihin kahit hindi si Romano yung kalaban niya. So ganoon, inabangan ko, to be honest, nag-abang ako ng isang linya na masasabi ko talaga na built for Romano, pero wala no? From start to finish, iisa yung atake ni Badang, broad, malawak. Nakita mo ba yung narinig niyo ba yung sinabi niya, no? Na di mo malalaman kung saan nanggaling yung suntok. So natawa ako doon kasi ayun sana yung sasabihin ko no? Na di mo alam kung nasaan yung suntok doon, di mo alam kung tumama na ba yun kay Romano or sa iba tumama. So ganun ko siya tinik ganun ko siya napakinggan, ganun ko siya mahatulan. Kaya tignan natin, mas siguro mas maiintindihan nyo kung maririnig na natin yung kay Romano dito. Pero initial judgment dun sa round 1 ni Badang, masyadong broad at possible na pwede niyang i-split yun kahit hindi si Romano yung kalaban niya. So yun, Romano tayo. Yo! Tangina! Si Badang pag bumanat masyadong magyabang. Mayor Anigma, Mayor Tarantado, presidente yan. Papakabobo mo naman kaya hindi mo makuha umangat. Ako parang sinimo, maliit pero parang pirana kumagat. Tarantado na to, Gigi. Meaning, galunggong. Meaning ng Gigi, bunggong. Ano? Time na. Ano time? Di time Gago! Sa isa buhay talaga, walang posible ito na magkampiyon. Ano sinasabi mo kay MC? Tarantado kay pistolero yun. Abobo ng puta. Bugok, dito. Paspakan! Dito ako unang nabigo. Dito din ako mas mabawi, Badang. Kalaban ko, si Raulong buwang. Yung tornilyo, maluwang. Ito si Badang, parang half moon kasi kulang sa buwan. Gago. Pero seryoso naman. Pagdating ko pala na aspakan, nakita ko to, seryoso nasa gilid to. Pero natural lang, si Tusin to, kaya madalas tahimik to. At saka bakit mo ang dami ng iniisip mo? Ha? Bakit mo ang dami ng iniisip mo? Ikaw nag-iisip ka pala marami, kukunti na nga lang yung isip mo.
Yo, kasi alam niyo yung gago na to? Akala mo, mataas na tao, porke trabahador sa Baguio. Pero sa pinapasukan ng gigil, sinampingil ng amo, tinanggal sa trabaho kasi nung na-late si gago, dun daw dumaan sa gate sa banyo. Utang ina mo, kailan pa nagka-gate sa banyo? Sintu-sintu, atarantado, dapat sa'yo, binabatukan. Malawak daw lupain niya, kaya pati lababo nila, pinababakuran. Pero badang, tignan mo nga naman, ang yaman mo na. Dati tropa mo lang si Pacquiao, ngayon kamukha mo pa. Yo! Mas direkta. Yo! Kasi itong si Badang nung ginawa, di sinasadya na maging bata. Nung pinutukan ng ama mo, aksidente hindi sa kumot, tumama. Ganito itsura ng tamod, pag pinutok ng tirang bahala. Nung nagkantutay ama't ina niya, ito naging bunga, papaya. Tangina mo, mga papayang bulok, ay ba? Tangina mo, papaya, mukha kang Minions, dapat title lang ang tamo, banana. Chance mo manalo, wala na, kaya badang baba na. Isang bara ka lang, nakakanig sa mga batikan, pero wag mo ipagyabang yung karanasan mo sa nakaraan. Sabihin na natin sa larangan, malawa ka sa iba't ibang aspeto. Pero tandaan mo, tangina mo, sa lahat ng MC sa liga, ikaw lang ang di nire-respeto. Yo, kaya kung NBA lang ang liga, para ka si Sean Mario kasi napakapangit mong Tumira, okay? Yo, veteranong walang tira, dito sa liga, wala nang bilang, mga tulad mong mahina. Lason man lang laway ng kanyang dila, wala pa rin tala, betong kamandag ng Marikina. Sampingilin na lang kaya kita ng passport sa mukha nang magkaroon ka naman ng visa. Masyadong makisa ka, gago. Linya mo generic pero walang visa sa tao. Ako kada linya ko branded, parang Mercury, nakakasigurong laging bago. Punchline ko, di ordinaryo, walang tapong, kataga ko, kaya bagsak ka sa bawat bato na parang 5 na grado. Dapat gawin sa'yo, gago, sa kahihiyan ibaon. Magkaiba tayo, Chong, di ko sinasayang ang pagkakataon. Ako'y halimaw na nun, magpasa ngayon. Si Romano walang kupas, parang bagong maong. At sinisigurado ko ngayon, Central Luzon na magiging kampyon. Huwag kayong masyado magtiwala kay Mark. Mga binibitawan niya salita, parang gobyerno. Puro kasinungalingan lang to. Back-to-back champion? Huwag kayong maniwala. Pinapaasa niya lang kayong mga tao. Parang politikong nangangako. Oo, si Batas para siyang politikong nangangako dahil sa bandang uli ng isa buhay yung Panginoon niyo mapapako. Okay, yung last 8 lines niya ata is hindi na for Badang, no? Pero, ayun, kita nyo yung mga direct punches ni Romano kay Badang. Ayun yung hinahanap ko sa round ni Badang kanina na hindi natin narinig, no? Buong round 1, inantay ko, na pinakinggan ko, pero sabi ko nga sa inyo, di natin pwedeng i-disregard yung performance ni Badang. Okay yun, malakas yun, pero ang hinahanap ko kasi dito is yung mga direktang punto, direktang haymakers, direktang punchlines for Romano. And hindi natin narinig yun sa buong round ni Badang. And sa pagkakataon na nag-perform naman si Romano, no? Kitang-kita mo doon yung mga rebat pa lang eh. Sa rebat pa lang, pwede mo naman sabi na half ng round ni Badang is nabura, no, doon sa mga rebuttals na yun. And pumasok pa yung returns ni Romano na masabi ko talaga na direkta, solid, built talaga yun for Romano. Wala siyang although yung ender lang siguro yung masabi ko na hindi direkta kay Badang, pero yung buong concept, yung buong sulat ni Romano is built for Badang talaga. Kaya ayun yung pinagkaiba. Mas maraming direct punchline si Romano for Badang, at well-rounded din yung performance ni Romano. Jokes, technicalities, mga bara, di ba? So pinakitaan tayo ng well-rounded na atake ni Romano. Kaya 10-7 Romano yun para sa akin. Pucha, malayo yung agwat nun. Yo, ano sinasabi mo lyrics mo, branded, lagi bago? It's good for you, Romano. Kung gusto mo lumapas pa yung mga talino mo, edi tumabi ka sa mga bobo. Alam nyo,
Sa sobrang tapang ni Romano na tirahin yung pangalan ko, isang araw nakasalubong ko tong hayop na to. Imbis na bugbugin ko, kinaawaan ko. Bakit kanyo? Nakita ko yung mukha, hapong-hapo. Yung kamay, dumudugo. Tinanong ko, Romano, nangyari sa'yo? Dang, nakasuntok ako. Sabi ko, sino sinuntok mo? Yung pinto. Tangina ka, kala ko siga ka. Pinto ka lang yung sinuntok mo, nadugoan ka pa. At ano sinasabi mo, malalakas yung bars mo? Ano yan, si Superman, Batman at Spider-Man? Pexman, Romano, wala kami pakialam sa'yo, mag-isino ka man. Masyado kang madrama. Yan ba ang epekto kasusubaybay mo kay Aldin at Yaya? Kilig to the bone, ikaw ba yung nai-in love? Mas nasasaktan ka pa nga kapag umiyak si Yaya Dog. Kaya, Frankie, hindi ka uubra sa lola ni Dora at wag kang pabebe. At wala kayong pake kung si Romano man, artista eh. Hindi man siya ganap na tao, at least, tae. Kaya sa 2016, yung mga gantong mukha daw, magiging bakla daw, sabi ni Madam Bertud. Di ba, babae na nagkakaregla, pero bakit yung mukha mo, daming period? Yan pa yung tinatawag mo, nakadabattle mo sa flip-top, pasabog. Hindi na pabebe mga baratan mo, kundi pabetlog. Hoy, betlog na gago. Kabago-bago mo sa liga, bakit mo ko ginagago? Tandaan mo, kahit sa trabaho, regular ang pinakikisamahan, hindi yung mga bago. Wala namang problema kung matanda na ako sa eksena at ikaw ay bago. Ang problema nga lang, bata ka nga lang, kaya hindi mo pa alam ibig sabihin ng salitang respeto. Yeah. Tandaan mo, ang nagtanim ng hipapan sa industriya, si Francis Magalona at ilang kaming mga bunga. Ngayong tagsibol na lang kianigma, nakikianig ka na lang, kumukupal ka pa. Tangina mo ka! Isa ka lang namang rapper na bumaba galing sa bundok. Nung nakita mo ang flip-top sa cellphone ni Barok. Kaya nag-practice ka. Puro puno kalaban mo. Durog nga yung mga insekto, kariripat mo. Malakas ng round to, ha? Pero yung mga ganyang style sa mga hurado, pasadong-pasado. Kahit kung yung jokes ni Gago, para show pa si Gago. Asadong-asado. Wala namang kaso kung malalim at komedyante pa. Ang problema nga lang, 5 na lang yung mga hurado, minsan mga bobo pa. Pero mabalik tayo sa'yo. Ano bang sinasabi mo sa Facebook mo? Nakakapuyat man, pero handa na sa aspakan tree yung kabaong ko? So, nasan yung kabaong ko? Inatok pa naman ako, hihigaan ko! Puro ka lang salita. Baka pospor yan dala mo. Ako? Nung pinahanda ko yung libingan mo, aso lang yung pinahukay ko habang nakatikwatro ako. Hindi ko na kailangan bumili ng kabaong mo. Ano yun? Pagagastusin mo pa ako? Diretso ko na lang sa bakanting lote, wala namang kwenta yung bangkay mo. Tangina mo. Nahuli mo lang yung kiliti ng mga masa, pero mga respeto pa namin, hindi mo nakuhuli. At ano sinasabi mo, pinaluhod mo si Kristo? Ano ka, manunuli? Pinaluhod mo mga nagsisimpa sa simbahan? Ano ka, pare? Baka di nyo natatanong, kaya dami kong pinaluhod. Ano? Magagandang babae. Kaya hindi na ako magtataka kung pati mga bakla napaluhod mo. Dahil pag wala kang pera, 100 pesos ang halaga ng isang kutsarang tamod mo. Gago. Kaya sa tulad mong aplikanteng gago na tanging kakupalan yung pasaporte mo, hindi ka na makakabili ng tiket papuntang langit dahil ibinan ka na sa purgatorio. At kahit ilang eroplano sakyan mo, hindi mo na madadalang extra baggage mo. Dahil hindi magiging pasis ang kasikatan at magiging dalubhasa mo. Sarado na ang agency ng San Pedro, sa impyerno ka na lang pumunta. Doon, yun ang sinasabi na hindi na kailangan ng visa mo. Yeah. Ha? At hindi mo na mahuhugasan niya maruming pagkatao mo ng holy water parang angeloxin. Literal na makasalanan dahil angel na naluklok sa sin. Kahit magpaka-Nathaniel ka, kahit ikaw ay magmalinis, kahit talunin mo lahat ng MC dito, di mo kami mapapa-impress. Ano yan? Para tumalino, magsasyabu. Hindi na overdose tawag dyan, overstress. Tapos sumali ka pa ng 3GS? Eh, pang tatluhan lang yun. Hindi naman pang maramihan yun, di ba? 3 Stooges yun. May sayad ka bilas. Kung may tupak sa US, ikaw ang toyo ng Pinas. At pwede ba yung katangahan mo, pabayaan mo na yun? Hayaan mo yung katangahan mo ang mag-adjust sa'yo ngayon? At hindi nyo ba natatanong, si Romano may kalandian dun to. First time niya umakyat sa Baguio, alam niyo kung saan dumiretso?
sa souvenir shop. Alam niyo binili? Ashtray na burat. Ginanon-ganon pa. Pumunta pa sa kanto, inupuan pa. Hindi pa na kontento, sumayaw pa ng twerk like a male. Twerk like a male. Time! Okay, ang lakas ng round 2 ni Badang dito. Although halata yung haba ng round, pero tangin na mas kumokonekta yung mga jokes, mga punchlines ni Badang dito kay Romano. Solid. Mas malakas, mas direkta yung atake ni Badang dito compare sa round 1. Sa round 1 kasi sobrang plain eh. Para sa akin sobrang plain na hindi mo malalaman na tumatama ba yung mga punches niya at or pwede niya sabihin sa ibang MC yun eh. Pero itong round 2, dito ko na napansin na itong round 2, yung ratings niya for round 2, yung ratings niya sa round 2 for Romano is built for Romano talaga. So, nagustuhan ko yung concept, nagustuhan ko yung ratings, nagustuhan ko yung performance din overall ni Badang. At masasabi ko na sobrang nag-level up yung round 2 compare sa round 1. Tangin, ang ganda. Na-entertain ako sa round 2, natawa ako doon. Yung mga punchlines, nagustuhan ko yun. Medyo naalog si Romano doon para sa akin. Ang ganda ng mga references, ang ganda ng mga angles na napili ni Badang panglaban kay Romano sa round na to. At kailangan ni Romano na mabawi yung round na yun, kasi kung hindi, bigyan natin kay Badang yun. So, tignan natin, round 2. Yo! Tangin na naman. Umpisa pa lang, halatang wala na silbi yung tula mo. Bumili ko ashtray na burat. Kala ko kasi burat yung mukha mo. Gago na to. Pag nag-ribat, wala naman lakas. Pinatay ko daw sa ribat yung insekto. Di ko pa nga nakakalaban si Aklas. Napaka-bobo. Tingnan nyo yung suot na silver, peke. Yan ang iyong gawain. Kasi yung utak mo, parang suot mong kwintas, kalawangin. Hoy, Badang! Ano sinasabi mo na right-hand band ka ni Francis? Para saan? Para matawag na cool at epic? Gago, Dick! Rider ka lang ni Kuya Kiko, kaya subo ka etits! Tangin na nato. Kaya subo ka etits! Yo! Gago, Dick! Rider ka lang ni Kuya Kiko, kaya subo ka etits! Papetiks-petiks na lang to, pagtapos kung sa semis, manalo! Wala silbi yung moving Felix, manalo! Kasi pag gumanap si Dennis, walang trilyo! Lakas mo mag-distract, tangin na mo. Trilyo, yo! At hindi nyo ba nahalata? Ang lapad ng mukha mo, taba. Yung dalawang butas ng ilong mo, maga. Siguro, Badang, na-hold up ka na, kaya yung ilong mo, dapa. Dapa. Yo, pero seryoso. Alam nyo ba, mga chong, si Badang, babaero to. Pero balita ko, binray ka doon ng GF mong pito. Pito buko sa ulo, luko-luko. Alam mo yung babae sa long turn? Kamukhang kamukha mo. O, tigyan si Gago, bilang nalito. At di ba kaya gumawa ka ng kantang palasyo para sa habang buhay na makakasama mo? Di ba kaya gumawa ka ng palasyo dahil yung kamoy bibigay mo sa asawa mo? Putang na mo. May nalalaman ka pang palasyo, hanggang ngayon nangungupahan pa rin kayo. Yo, pero may sarili daw silang bahay sa Baguio, yan ang sabi. May babuyan na negosyo at palasyong higante. Aba, negosyante. Wala nga kayo sariling ilaw sa bahay, pare. Kaya pala palasyosyo sa kuryente. Ayip ka, Badang. Dahil mo nalalaman. At mahilig ka mamersonal, gusto mo ng personalan? Ha? Oy, Gubal, gusto mo personalan? O sige, tangin na kaya. Alam si Badang, pag wala na pang droga, yung asawa niya, nag-cheat na sa iba. O, di ba? Totoo yan, tangina ka. Kaya paano ka harap sa amin, kung mismo siya nga, nagagawa kang talikuran. Nakikipagtalik sa iba't ibang may pera nang hindi niya nalalaman. Yung asawa ni Badang parang kahera sa mall. Pinipilahan muna bago bayaran. Tangina. Pero hindi mo yun alam. Kasi pag nakadroga ka palagi, marami siyang suking mga parak, pare. Kaya hindi hitman ang ibig ko sabihin pag sinabi ko marami na siyang pulis na nadali. Alam mo, masakit ba, pre? Tangina, subot! Paano ka harap sa
Paano ka harap sa bala ko sa simpleng bullet pang ines? Ikaw ay nasasaktan. Ito naka-bulletproof vest, kahit bala pa kawalan, dito tinatablan. Kaya respeto at palakpakan, hindi mo makakamtan. Ito ngayong tablado, parang kabaong, kaya yung paglaban mo sa akin, meron kang kalalagyan. Yo, ako'y pipidjugin daw sa laban, pero nagawang makipagsabayan. Ba't di nyo nalang tanggapin ang katotohanan na bakit ako mapanghihinaan kung pinangahawakan ko'y parang diploma, katibayan na baguhan man sa larangan, meron tong napatunayan. Time? Uling banat patang, pakinggan natin. Time. So, patay tayo dito. Mahirap yung round 2. To be honest, guys, itatabla ko yung round 2. Pero, tumabla lang yon dahil nag-less ako kay Badang. So, bakit ako nag-less? Nag-less ako dahil nandidistract siya. Naririnig natin yung mga... Naririnig nyo. Or kung hindi nyo man narinig, no? Pwede nyo ulitin yung, yung mga rounds, no? First and second round ni Romano. I think sa round 2, no? Pero sa round 1 meron din ata, pero di ko na pinansin. Pero round 2 meron talaga, no? Sumasabat siya doon. Sabi pa nga ni Romano, ang lakas mo man-distract. So which is napansin ko rin naman 'yon na sumasabat si Badang sa mga round ni Romano, eh. Sumasagot siya ng mga parang nagme-make face na sagot. So to be honest, dapat kay Badang ko ibibigay ito sa score na 9-8 in favor of Badang. Pero magle-less ako ng 1 puntos doon dahil sa pandidistract niya. So, kaya naging 8-8 na score. Kay Romano naman, bakit 8 lang instead of 9? Nagkaroon siya ng stutter, no? Nagkaroon siya ng stutter dahil dun sa pandidistract ni Badang. At medyo nawala rin siya ng bago niya punan, or I mean bago niya mapansin, bago siya mag-spit ng grabe ka man distract, nawawala na si Romano, eh. So sabi ko, I can't give a perfect score for Romano na sa round na yun, and then nawala siya. Tapos yes, nakabawi naman siya, pero I think hesitant na ako bigyan ng ng 9 points si Romano doon. Kaya possible talaga talaga to kay Badang talaga to yung round 2. Pero dahil sa nag-less ako ng 1 puntos kay Badang dahil sa pagsagot niya, naging 8-8 yung score. Sayang kasi malakas yung round 2 ni Romano, eh. Nawala lang siya talaga ng kaunti, kaya nag-downfall sa 8 puntos. Sayang, from 10 to 8, no? Ang layo din ng agwat kasi mas malinis yung round 1 niya. Although yung retense, yung concept is parehas para sa akin, pero I think mas malaman yung round 1, eh, di ba? Kita niyo yung linis ng performance ni Romano sa round 1. Ganong kalinis, ganong kapulido, ganong kasolid yung mga punchline. Sa round 2 medyo nawala ng effectivity, no? Or nawala ng effectiveness. Tapos nawala pa siya ng konti. Kaya I think deserve naman ni Romano yung 8 dito. Pero dapat talaga kay Badang to. Kaso yun, kasalanan ni Badang to, eh. Kaya bigyan natin, bawasan na siya ng 1 puntos dito. Kaya ayun, from 10-7 umangat si Badang from 9 points. Pero it turns out na nag-less ako ng 1 puntos. Kaya 8 para kay Badang. Then kay Romano naman from 10 points at nagkaroon siya ng stutter, hindi naging ganong kalinis yung performance. Nawalan din ng effectivity yung iba. Pero yung rebat, hindi niya nakuha yung momentum niya sa rebattles, eh. Kaya di ko niniskuran yun. Then yung iba, hindi rin ganun kasolido. Kumbaga sa umpisa ng round 2 ni Romano, hindi niya agad natapatan yung energy ni Badang, eh. Kaya nahihirapan siyang umakon, tapos nawala pa siya. So ganun ko nakikita yun, kaya binigyan ko ng average na score si Romano sa round 2. Kaya yun, 8-8, tabla yung round 2 para sa akin. Di rin ako makapag-decide ng kung kanino ko ibibigay, eh. Ang pinaka pumasok sa isip ko unang-una is itatabla ko talaga yon dahil sa ganong instances na nangyari. So yun, may round 3 na magiging deciding para sa akin. So game. Meron daw siyang napatunayan. Di sa flip top, ikaw ang number 1. Pero kung babasin natin yung pagkatao mo, parang simple lang. Pag kinagat ka ng pating, makukulong ka naman. Diba? Na joke lang yan. Pag pinatay mo yung pating,
makukulong ka naman. Pero pag pinatay ka ng pating, wala lang. Kaya dapat maging endangered species ka na lang para meron kang karapatan. Sino man nagkakape dito sa Starbucks? Jollibee at McDo. Alam nyo bang walang kwenta magkape sa mamahaling establishmento? Alam nyo kung saan masarap magkape? Alam nyo? Sa burol mo! Dahil doon minsan masarap may libreng candy, may libreng biskwit. Pag maganda ang abulo yan, may goto at mainit na pansit. Tapos ang pinakamaganda na ito, yung mga tao nag-aambagan para ibibili ng kabaong mo. Ang problema nga lang, patay ka na, pinipirwisyo mo pa yung mga bisita mo. Alam mo, Romano, yung buhay ka, pirwisyo ka. Ngayon patay ka na, pirwisyo ka pa rin. Wala kaming kalagyan sa'yo. Maawa ka naman, Romano. Pero bumulong yung kaluluwa niya. Sabi niya, Dang, pagbabattle ka ba sa flip-top, anong klaseng paghahanda ang ginagawa mo? Sabi ko, unang-una, namamalengke ako. Pangalawa, pinagluluto ko. Pangatlo, pinaghahain ko ang mga kalaban ko na mga letrang pamatay hanggang paay, magpantay, manlamig, mga kamay, sa madalit sabi, iiwanan kang bangkay. Parang martial law ang paksa, kontrolado kang bansa, sa may hinang nilalang, ako ang pumupuksa. Yung tipong ako lang yung nagdiriwang habang kayo'y nagbababang luksa. Ganyan ako magdiwang, ako lang yung maingay. Ganyan ako magdiwang, ako lang nagpapaparty sa araw ng patay. Kaya Romano, patay ka sa sobrang balasubas mo. Nalaman ko na ginagawa mo palang ATM ng jowa mo. Tandaan mo, ang tawag sa kasintahang babae, nobya. Sa lalaki, nobyo. Hindi bangko o negosyo. Kawawa naman yung girlfriend mo, minamahal ka pa naman. Naku, wag kang ganyan, chick boy pa naman si Badam. At wag mo minamali ito, matindi to sa mga babae. Kaya itanong mo na lang sa girlfriend mo kung kanino siyang tite komportable. Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Kaya kung bakit pa itong gagong to, ito yung tipong taong gustong makatipid sa buhay. Pag walang pera, nakikikain sa lamay. Pag nakakita ng coffee shop na libre wifi, dun forever na nakatambay. Mahangin ka lang, pero sa totoo na buhay, wala kang ibubuga. Mahangin ka lang dahil utot lang ang kaya mong ibuga. Mahangin ka lang dahil sa sigrilyo ka lang maibubuga, para ka lang tambutso na sasakyan. Mahangin ka lang, pero di mo ko kayang itumba. Malaki na ulo mo, baka tubig na laman yan, parang watermelon. Melon! Melon! Kala mo wala kang kapintasan, kala mo lang yun! Pero meron! 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 Kaya huwag mo kong ituring na masama at ang katangahan sa akin mo iparatang. Dahil hindi lahat ng matatalino nasa loob ng paaralan. Bagkos mas maraming matatalino sa lansangan at isang tatay na nasa loob lang ng tahanan. Kaya hindi mo ako mapapabilib. Kahit tumambling ka, parang hurado na showtime, kahit na ilang beses na mag-sample ka. Siguro mapapabilib mo lang ako yung tatahimik ka, tapos magpapaka-humble ka. Pero sabi ni Romano, ano ibig sabihin ng humble? Dang, yan ba ibig sabihin ng humble, yung ham na may bol? Humble, ham na may bol? Hampalusin kita ng tubo mo, kung bulbol yung mukha mo! Yan na napapala kapag ang utak may hapling. Gago. Pinaabot ng nanay niya yung gamot, ang binigay Samsung na tablet. May tubig pa! Sira ulo ka, saan ka bang imburnal nagmula? Yung katangahan mo, likas na! Kaya nadaanan ko to kanina, sabi ng babae, Romano, hi. Single ka? Hindi. May sidecar ako. Tangina mo. Tinatanong ng babae kung may shota ka, sinagot mo yung motor mo. Tapos sabi pa ng babae, oh, tigasan ka. Oo nga eh. Kanina pa ako libog na libog sa'yo. Tangina, ayos, sinampal. Pak! Tangina mo, tinatanong ko yung lugar mo, hindi burat na tinigasan mo. Nakakahiya kang walang hiya ka. O kahihiyang wala ka. Alam mo kung may contest na pakupalan, panalo ka kahit sa pakapalan. Pero kung sa patibayan ng kalooban, kahit sinong ihain na kalaban, di mo ko mapapaurong, parang motolate lang, pang matagalan. Kaya kahit matindi ang baon mo at iripat mo lahat ng mga sinasabi ko, para sa akin mapapanis lang. Dahil lahat ng tira mo sa akin parang ulan, sa dahon ng gabi, lumalagpas lang. Kaya bago mo ko anderin, dapat meron kang patunay. Hindi lang magaling sa isa buhay, dapat magaling ka rin sa totoong buhay. At matanong kitang putang ina ka, kanina pa kami nagtatawanan dito, ikaw lang yung malungkot. Kanina pa kami nagsasaya, ikaw lang yung nakasimangot. Ano ba natira mo? Level 5 na kulangot? O
Kasing hot ka ng hybrid na utot. Isa na lang. Tangina mo, Romano, hanggang dyan ka na lang, hindi ka na uusad, magpalit ka man ng alias. Ang tsansa mo na sumikat yung araw-araw ka manligaw, kay Miss Pastillas. Kamukha mo si Topper, that's my tomboy. Boom! To, ayun, lakas ni Badang Lakas ni Badang, men. Hindi ko pwedeng i-disregard yung ganong skills, yung ganong writtens. Lakas yun. And para sa akin, yung 2 and 3 ni... Yung yung walang less, possible nga mas malakas pa yung round 3 ni Badang, di ba? So, tignan natin. Crucial yung round 3, kasi may tabla tayo sa round 2. Although malayo yung score ng round 1, 10-7 yun. Pero, laban yung round 3 ni Badang. Kumbaga, kayang iangat ni Badang yung overall performance. No, overall performance sa 1, 2, 3 sa ganong pinakita niya. Ganda. Nagustuhan ko 'yun, puta. Kakaibang Badang, puta, malinis. Although may mga freestyle, may mga ad-libs, may mga dagdag na linya, pasok pa rin talaga. Tignan natin si Romano dito. Pero kung mauulit ni Romano yung katulad ng round 2 niya, bibigyan natin kay Badang yung battle na to. Hindi, mali. Sige. Pakinggan muna natin. Mahirap i-judge yung round 3 habang di pa natin napapakinggan yung round 3 ni Romano. So, tignan natin to. Yo! Siraulo ka ba? Ayop ka. Eto, pag nagbitaw, kala mo paranoid na. Pag may patay ko, nagpapaparty ka kasi mongoloid ka. Gagong-gago ka. Nakapasok ka na ng flip-top. Pakala mo, sikat ka na, tangina mo. Nakakatawang representa ng Baguio. Yung Baguio, wala namang pakialam sa'yo. Gago, totoo yan. Yan ang dapat mong mapatid. Ako, hindi ako taga Baguio, pero pag nasa Baguio ako, turing nila sa akin doon, kapatid. Gago ka. Tignan mo yung itsura mo, mukha kang pusang naging tigre. Mayaman pa, puta. Pupunta daw sa lamay ko. Yan ba mayaman? Mahilig sa libre. Gago, hayop ka. Yung mukha mo, washing machine na. Hayop ka, sabi mo mayaman ka, sponsor ng Pubo. Ako may sariling clothing na. Upal, hayop ka. Pangitaan ng kwintas mo, nakaupa. Hoy, monggolid ang puto. Sarap mo sampingilin ngayon. Natira ko, level 5 na kulangot. Ikaw, level 5 na sipon. Wala, narebat. Ang ena. Gago. Boss, mas malagkit. Gago, parang kulangot ka. Natira mo, sipon na nga, malapot pa. Kaya kung magre-rebat ka, trantado ka, huwag kang mahangin. Natira mo, sipon na nga, kay Japon pa nang galing. Rebat, kupal, putang ina mo, sino kausap mo dyan? Yo, game na, ako naman, game. Yo! Tangay na, tunaw na naman sa rebat. Ano joke? Ano joke dito, friend? Kahit freestyle, lamog to. Yo! Eto si Badang ka. Etong si Badang, kahit walang creativity, basta may personal, ganyan ka ma-personal dito. Ito parang lunatiko. Mayabang pero gamit buong tapang at talino. Pag ako na personal, mamamatay ka sa sakit, parang si Emilio. Kaya kung tinuturing nyo pang bayani to, lahat kayo, bibigyan ko na maagang pamasko. Yung pera nakalagay sa sobre, nakasilid sa kahon, tong aginaldo nyo. Putang ina aginaldo! Nakakatawa na lang yung pagiging bayani mo. Bayani Fernando. Pero sabi nila sa Marikina, parang si Einstein ka na daw, ng petos ka pa. Kasi pag nag-isip, ang Guinness Book of Record ang puta. Nakaisip, gumawa ng produkto, pero imposibleng pumatok sa masa. Nag-invento ng corn beef, isang buong baka, sinilid sa lata. Lakas ang tawa ng puta. Gago. At pag bumabattle ka dito, Badang, alam ba, ano yung tsura mo? Mukha kang gago. Sa flip-top, pa-promo ka kasi lahat ng tinatapat sa'yo, nananalo. Yo! 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 Pero balita ko, nanalo ka daw kay Saito. Ayun o, for the first time. Yo! Oh, totoo, for the first time ng puta. Anak ng puta, tandaan mo, di ikaw ang magaling porkit ikaw ang nauna. Sabihin na natin, ikaw ang punot dulot na una. Ikaw ang puno na una, pero hanggang dulo hindi ka namunga. Tingnan mo nga,
tumanda ka na't lahat. Tad ka na ng ugat, di ka pa rin nagbubunga ngayon. Kung nagbunga ka man, gago, bungang araw lang yun. Gagi, ganda ng palitan sa round 3. Alam nyo ba mga chong? Inosente itong si Badong. Nilibot ni Sir Arik ng Pasay. Nakakita ng building. Bigla nagsisigaw si Gago. Multo, multo. Pinagtawa na ng maraming tao. Kung di ka din naman pala Gago. Mowa pala yung tinutukoy niya. Multo, multo. Ay ka. Ikaw siraba talaga ulo mo. Tangina mo, siraba talaga ulo mo. At pakiramdam mo, matino ka. Sir Arik, kung ipapapatay mo mga Mongoloid, sarap na ito ibauna. Ako, nauna na, simula pa lang. Ikaw lagi nasa ulian. Parang pagsisisi mo. Ngayon, bigla ka nalang mawawala. Na parang nawala ka sa sarili mo. Wala ka ng asenso sa pagrarap. Di ka na magiging kagalang-galang na lihiti mo. Kahit mamatay ka, pulubi ka pa rin. Parang pagala-galang espiritu. Kasi itong si Badang, mayabang sa laban, palaging piling mayamang umasta. Pero kung usapan sa lapi, umas ka. Dati piso lang ngayon, pati bulsa niya butas na. Kaya kung usapang salapi, wag mo akong yayabangan. Ako'y parang kalikasan, malawak ang pinagkukunan kong yaman. Dito ako unang nabigo. Mistulang na koma, palatandaan. Binaon, pagbangon, may dalang kabahong at ikaw ang maswerteng pinagpala ng libingan. Kaya rest in peace sa'yo, Badang, putang ina ka, mamamatay ka rin dito sa aspakan. Tang ina! Time? Check. Tang ina, solid na battle, pre. Solid na round 3. Recall lang natin, round 1, 10-7 in favor of Romano. Yung round 1 ni Badang doon is masyadong broad na, sabi ko nga is, pwede niya i-split yun kahit hindi si Romano yung kalaban niya. Then kay Romano naman, sobrang direkta. Sa mga rebuttals, nakuha niya kaagad yung momentum at nabura niya yung buong, nabura niya yung half ng round ni Badang eh. Kaya para sa akin, malino yun, Romano. Pagdating sa round 2, dito na nagpakita or na-showcase ni Badang yung pinakasulat niya. Kasi mas kumokonekta na siya dito, mas direkta na, mas malakas at mas mabigat yung mga punto niya. Then kay Romano, nagkaroon ng stutter. 'Di ba? So, technically, ibibigay ko sana kay Badang yung round 2 sa score na 9-8. Pero nag-less ako ng isang puntos kay Badang dahil sumasabat siya dun sa round ni Romano at naapektuhan si Romano dun. Kaya tinabla ko yun. So bakit hindi ko naman binigyan ng 9 points si Romano? Kasi sa rebuttals niya sumablay siya dun. Hindi niya na totally na erase yung performance ni, or sabihin natin half ng performance ni Badang. Then bago sumagot si Badang sa round ni Romano, nagkakaroon na siya ng mga slip-ups or ng stutter. So, ayun. Unfortunately, dapat kay Badang talaga yon, pero nag-less lang ako. Then, round 3, tayo na salpukan ng mga malalakas na round. I mean, salpukan ng dalawang malakas na sulat sa isang battle. No? Pinakamalakas na round ni Badang yung round 3. To be honest, yung round 3 ni Badang katulad ng round 2 niya. Ganong kasolid yung mga punto, ganong kabigat yung mga punchlines, yung mga haymakers. Then kay Romano naman, naulit niya yung round 1 performance niya. So ang hirap, no? Ang hirap. Pero I think I'll go with Romano dito sa score na 10-9. Sabi ko nga sa inyo, naulit ni Romano yung round 1 performance niya. Then kay Badang naman, katulad ng round 2 niya. So technically or basically, makikita mo na agad yung pattern doon na yung round 3 ni Romano kasing lakas ng round 1 niya. So basically 10 points yun para sa akin. Then kay Badang naman, naulit niya yung round 2 performance niya. Kaya 9 yun para sa akin. Then sinubukan ko namang i-compare yung round 3, I mean yung round 2 versus round 1 ng dalawang MC ni Badang versus kay Romano sa round 1. Possible para sa akin mas malakas pa rin kasi talaga yung round 1 ni Romano eh. Then tinignan ko rin yung round 3 ni Badang versus sa round 1 ni Romano, and basically para sa akin mas malakas pa rin yung round 1 ni Romano doon para kaya ayun, medyo nagkulang lang siguro si Badang dito, or siguro naka-apekto din yung pagsagot-sagot niya sa round 2. Kaya pero yun, sayang kasi
dikit yung round 2, possible sa kanya pa nga yun. Pero pagdating sa round 3, tangin na mas dumikit lalo. Mas nakuha kasi kagad ni ito yung isa sa mga strength kasi ni Romano dito, yung mga rebattles niya. At nakukuha niya kagad yung momentum niya doon sa pagkakataon na yun. And ang laking jump nun, jump start kumbaga. 'Di ba? Kasi syempre ahead na agad si Romano sa momentum kasi nakuha na niya kaagad eh. Hindi pa siya pumapasok sa pinakasulat niya, rebattles pa lang. Jump start, ahead na agad siya doon. Kaya para sa akin nakuha ni Romano yung battle na to. So 10-9, 10-7 sa round 1, 8-8 sa round 2, then 10-9 sa round 3. So that's 28 points for Romano. Then kay Badang naman is 7-15 tapos 9-24. So 28 to 24, 4 points lang 1 and 3 Romano yon. Round 2 tabla. Check, yo! Aspakan 3! Huling... Magkamayo! At Romano at Badang magkamayo! Panalo kayo lahat doon, panalo na ng hip hop doon, pero ang boto ng Murado 5-0 para kay Romano. Shoutout sa kay Badang. Shoutout sa patatas. Patatas ni Sir Bruce. Yo, as usual, pinaka-cute ng yun, Badang versus Romano, no bias to, binigay ko yung boto ko all 3 rounds kay Romano. Kita-kita nyo naman sa video, hindi ko na kailangan paliwanag. Shoutout sa AC Underground, sa Pampagas Finest, sa mga tropa dito na pumunta, kay Snow the Flow, kapatid si Teresa Caballero, makaloko-loko. Service devoured. Round 1 and 2, halos kay Romano yun. Pero round 3, legit yung kay Badang, yung kay Romano naman, na pantayan din naman niya din sa huli. Kaya Romano, 3-0, no bias. Okay. Ayun, Mox 1, parehas magaling. Yung pinanalo lang ni Romano para sa akin kasi rebattles. Creative yung sa kanya. Okay. May bars, may jokes, pinaghalo niya yung seryoso, tapos yung technicalities. Pero si Badang magaling talaga yung mga jokes niya, ang kulit eh. Yung una, hindi ko pa siya dinedak dun sa Twerk Like Miley. Yun, maganda yun eh. Pero nung pangalawa, masyadong aksayado sa oras yung isa, mahaba, tapos si Romano, rekta talaga. Kaya yun. Pero shoutouts pa rin kay Badang, magaling. At saka congrats kay Romano. Judges. Baba muna tayo, mga kasama natin dyan, baba muna tayo, sa baba na lang. Sayad, yung first 2 rounds lamang lang konti si Romano, pero nung third round ni Badang, napantayan niya yung lamang ni Romano sa first 2 rounds. Akala ko mananalo na si Badang, pero nakapag-rebat ng swak si Romano, tapos nabalansin niya yung jokes tsaka seryoso. Kaya ayun, lumamang uli si Romano, pero yun nga, akala ko mananalo na si Badang. Yun nga, Romano. Ayun, Balakid, Pricing, Gatillo, mapahinga na sa Spotify, patatas. Malakas yung ginawa ni Badang, sobrang lupit na ginamit niyang flows. Pero para sa akin, sa ngayon, nanaig yung haymakers ni Romano, kaya all 3 rounds Romano. Okay, so that's it. Shoutout kay Herman Goring sa request mo na battle na to. At Boss Herman, nagustuhan ko yung battle. Di ko ina-expect na ganito kalakas si Badang sa battle na to. Alam mo yon, tinulak niya si Romano sa edge para mas lumabas yung totoong Romano. Pero tangan na props sa 1 entry ni Romano, para sa akin talaga kill talaga yun alam mo yun, kill. Pero yung round 2 siguro yun yung pinaka worst round ni Romano para sa akin, pero kaya tinabla ko yun. Pero 1 and 3 po siya, malinaw yun, Romano yun para sa akin. So ayun, big shoutout Herman Goring. Ulitin ko lang, nagustuhan ko yung request mo na to. Tangina, props sa'yo men. Hindi ko na-expect na ganito kaganda yung battle na to. Kaya thank you Boss Herman Goring, shoutout sa'yo. Badang versus Romano, ito yung request mo. Sana nagustuhan mo, sana mapanood mo to. Kita-kits tayo sa next na review video mga kumag. Peace out.